The least common multiple of 16 and 24 is blank. So we have four choices: letter A, 8, letter B, 16, letter C, 24, letter D, 48. So kung magaling ka sa math, actually madali lang yung pag-identify ng LCM. Pero kapag medyo hirap ka sa subject, then of course, hindi mo alam kung anong gagawin. So ituturo natin ngayon kung ano yung proseso ng paghahanap ng LCM. So, meron tayong dalawang methods na ginagamit on how to find the LCM. Una is yung tinatawag nating listing method. So, itong method na to, advisable po siyang gamitin kapag yung mga numbers na ginamit ay medyo mababa lang. So, listing. So, ililista natin yung multiples ng dalawang numbers. Yung given numbers are 16 and then 24. So, pag multiples ang hinahanap, then parehas lang yan na nagsiskip count tayo. So, magsiskip count tayo dito by 16. So, that, of course, that would start from 16 followed by 32. And then next to 32 ay 48. Then next to 48 ay 64. Then stop muna tayo rito. Proceed muna tayo sa 24. Ang multiples ng 24 ay of course magsisimula sa 24, then followed by 48, followed by 72. Stop tayo rito. Tingnan natin kung meron na silang magkaparehas. Okay, yeah. Meron na silang magkaparehas rito, which is 48. So therefore, ang LCM or yung least common multiple ng 16 and 24 ay 48. Okay? So, that's through the use of the listing method. So, meron pa tayong isang method na pwedeng gamitin on how to find the LCM of two or more numbers. Okay? So, ang isa pang method na sinasabi ko ay yung tinatawag nating prime factorization. So, kapag prime factorization ang ginagamit natin, meron din tayong dalawang methods ulit para mahanap natin yung prime factorization ng isang number. Una is factor 3, and then pangalawa is continuous division. So, pero this time, ipapakita ko yung factor 3 method kasi parang mas madali siyang gawin this time or mas madali siyang gamitin as compared sa continuous division. Okay, so for 16, hanapin natin yung prime factorization yan, saka ganun din yung 24. Okay? So, alam natin na yung sagot ay 48. Tingnan natin if using prime factorization, 48 din yung sagot. Okay? So, for 16, using the factor 3 method, use lang tayo ng inverted V, tapos mag-iisip tayo ng dalawang numbers na pwedeng i-multiply na ang sagot ay 16. So, pwede dyan 4 times 4. Okay? Pwede rin namang 8 times 2 or 2 times 8, 16 din po yung sagot nun. So, kahit ano yung simulang pares ng numbers ang gagamitin mo, ganun pa rin ang kalalabasan. Okay, yung 4, hindi pa siya prime number. Isa pa siyang composite number. So, hanapan ulit natin ng dalawang numbers na kapag minultiply 4 ang sagot. Syempre, 2 by 2 na yan. Then, ganun din dito sa isa pang 4, 2 times 2. So, ang 2 ay prime number na po. Ibig sabihin, tapos na tayo dyan kasi ang hinahanap natin ay prime factorization. So, ang 4 na 2, tapos na tayo dyan. So, ibig sabihin, ang prime factorization ng 16 ay 2 times 2 times 2 times 2. Okay? Then, for 24, isip din tayo ng dalawang numbers na kapag minultiply ay 24 ang sagot. So, that's 8 times 3. Okay? So, yung 3, prime number na siya. So, ano ba yung prime number? Ang prime number, yun yung number na wala na siyang ibang factor pairs maliban sa 1 tsaka yung sarili niya. So, yung 3, prime number na kasi maliban sa 1 times 3, wala na tayong pwedeng gamitin. Okay, pero yung 8, hindi pa siya prime number. Composite number pa siya kasi maliban sa 1 times 8, meron pang 4 times 2. Okay? So, ang 8, i-factor out pa natin into 4 times 2. So, itong 2, prime number na, pero yung 4 hindi pa. So, that's 2 times 2. So, yung prime factorization naman ng 24 ay 2 times 2 times 2 times 3.
Okay? So, after nating mahanap yung prime factorization ng dalawang numbers, so, ang gagawin po natin dyan ay, okay, isusulat natin rito, 1624. So, medyo mahaba siya, no, as compared sa listing method. Sa listing method, saglit lang. Kasi nga, ang sabi ko kanina, pag mababa yung mga numbers na involved, ang best method to use ay listing. Pero kapag medyo mataas na yung mga numbers, so, ang best method naman na gagamitin ay prime factorization. Okay? So, balikan natin na ito kanina. Yung prime factorization ng 16 ay 2 times 2 times 2 times 2. Apat na 2. Yung 24 naman, 2 times 2 times 2 times, okay, 3. So, dito sa prime factorizations ng dalawang number, ito, magkapares, magkapares, magkapares. So, yung mga numbers na yan, ay ang 2, i-take natin ito as 1. I-multiply natin din dito. Take them as 1. Itong dalawa, take them as 1 times 2. Tapos yung mga natira, isama na natin sa pagmumultiply. Okay? So, again, itong dalawang 2, we took them as 1. We took them as 1. We took them as 1. And then, itong 2, ayan, itong 3. Ayan. Then, multiply lang natin yan lahat. 2 times 2, this is 4. 4 times 2, this is 8. 8 times 2 is 16. And then, 16 times 3 is 48. So, therefore, the LCM is 48. So, yung prime factorization na method ay magandang gamitin kapag mataas na yung mga numbers.